Hello! Magandang umaga po. Di pala nakabukas to. Kala ko nakabukas. Kala ko nakabukas. Di pala. Ligpit lang po natin. Basahin ng aso. Alak talaga ano. Dito na nakabukas yung aking ano, wifi ano, video. Ba yan? Anong oras na ba? Yung mga basura ko. Hello, Danny! Nililinis nila yung bubong nila. Linilinis pala yung blower. Blower pala yung bubong. Sira may ano namin, may alulod. Ito. Tingnan ko nga baka maraming dumi. Kaso ang layo nung ano. Ang layo nung ano namin. Hagdan. Tsaka na lang. Asawa ko na lang. Ano na. Ilang pasok kaya ako? Bukas na lang. Kay si Roski. Si Roski, Dani. Asa si Roski? Diyan ka lang, Dani. Kaya yung mga alas na pinakita niya. $13,000 daw yan. Sabi niya, sabi mo pinadala mo, yung Colgate mo, si Sonia, 50 pesos kung paano din na gano'n. Yung Colgate na galing China. Ano naman sila? Hindi naman. Hindi.
Hindi naman 50. Hindi, ito, ano natin, makambuli ng ito. Joke lang Siya yun. ang nag-ano, binobomba niya. Puro mga kalingap team yung mga nagbobomba kasi itong mga TV team, itong kay Pugong Biyahero team, puro mga wala silang creator. Tahimik lang sila. Hindi, wala silang creator, lahat mga kapag. Hello, hello. Hello po. Hello, hello.
Hello. Hello, hello. Kumusta po kayo mga friend? Kanina po akala ko naka-on. Hindi pala. Punasan po natin to. Wala na kaming kape kaya. Wala na kaming Nescafe kaya ito ginagamit ko ngayon. Teka, lagyan natin tubig. Lagyan natin tubig to. Okay. Diligan po natin yung halaman natin. Tagal ko na po hindi nadiligan yun eh. Mainipon ko po ano. Yung plastic. Ito na lang po natirang nabuhay na halaman ko. Isa lang. Isa lang nabuhay kong halaman mga friend. Sayang po lahat ng halaman ko. Namatay po lahat. Oh my God. Alas 10 na po dito. Anong oras na dito? 11 na yata. Pero tahimik pa rin pa po dito. Hello po. Pag-dryer. Alam niyo mga pre, natuwa po ako. Nag-live po ako kanina. Biglang-bigla na lang po. Biglang nanood sa akin yung pinsaw ko si Teddy. Si Dr. Martin. Nakakatuwa po. Nakakatuwa po siya.
Natuwa po ako sa kanya. Tuwa po ako. Kasi sa tagal na po ng panahon, hindi ko siya nakikita. Tapos hindi, pag tumatawag ako sa kanya, nagulat po ako, bigla po ako napansin. Ako, nakakatuwa po. Siyempre, sino po ba naman ako? Isang mahirap na hamak na mahirap lang. Tapos yung po, doktor po siya, mayaman na. Siyempre po, nakakahiya din pong mag ano-ano sa kanila kasi mayaman sila. Kami mahirap lang. Anak lang kami ng mahirap. Pero natutuwa po ako. Yung isa pong kapatid niya, yun po lagi namin nakakausap, yung si Ike. Si Ike po nagtatrabaho sa ospital ng Manila. Yun po, kung mayroong makukumpay sa ospital ng Manila, si Ike po ang nilalapitan namin. Mga pamangkin ko, ako, kung kano na ospital ako, yun, si Ike ang nakaano sa amin, nakasubaybay sa amin. Nung ano nga, dinala niya ako sa aircon kasi nga bagong opera ako. Ang ingay po doon sa aircon, nilipatan ko. Sabi ko, ibalik na lang ako doon sa sa regular na Kasi meron ako Medicare ba yun? Ay, ano ba yun? PhilHealth. Sabi ko, doon na lang ako sa may public na sa regular na room na lang kahit marami kami. At least hindi maingay na katulad nito sa katabi ko, ka-opera ko lang. Ang dahil niyang bisita, pinag-aano siya, pinag-healing siya. Hindi naman sa alam ko religion yun. Pero sobrang ingay po nila talaga. Ang sakit po ng tiyan ko. Nag-request ako, ibalik na lang ako uli doon sa dati kong kama doon sa kabila. Kaya doon na lang ako uli bumalik. Hindi bali na hindi malamig. Okay lang yun. Kaysa naka-aircon ako, kaingay-ingay naman. Di bali na, doon na lang ako sa tahimik. Gusto ko tahimik kasi ang sakit talaga ng second na opera sa akin. Parang hinahaluka yung bituka ko, napakasakit talaga. Kung pwede lang mamatay na ako, gusto ko nang mamatay nung araw na yun. Kasi napakasakit po talaga. Grabe po talaga nangyari sa akin nung pangalawang opera kong yun. Hindi ko malilimutan yun. Para akong hinahaluka yung bituka ko po. Diyos ko po, parang may 10 demonyo sa loob ng tiyan ko. Sabi ko nga, gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mamatay. Grabe po kasakit. Tapos nagre-request na nga po ako ng saksakan ako uli ng anti-reliever. Ano ba yun? Yung sakirot. Kaso bawal naman daw yun kasi kalalagay lang sa akin. Ang kulit-kulit ko kasi, talagang sakit-sakit po talaga. Hindi pa naman ako sanay ng nasasaktan ng ganun. Diyos ko, sumakit lang ang ipin ko, pinabubunot ko na kagad talaga, kaya naubos yung aking mga ipin. Dahil nung bata ako, nung nag-aaral ko ng high school, kasi ka-vibes ko yung dental dun. Pag sumakit ng aking ipin, nakatungtong ako doon hanggang 3rd year. Kada sasakit ang aking ipin, isang sakit lang, kinabukasan, pinapabunot ko na. Dahil sobrang sakit, di ko kaya yung sakit ng ipin po talaga. Napakasakit talaga. Sakit ng ipin ko hanggang sa ulo ko, masakit na masakit. Umiiyak ako talaga nung magdamag, kaya kinabukasan, pabubunot ko na ipin ko. Kaya kahit na kuwari merong konting butas lang yung ipin ko, pinabubunot ko na. Hindi pala dapat ganun. Kaya naubos yung ipin ko. Ay naku. Dati meron akong dito sa dalawang ipin ko nito, may ginto akong nakaano na gano'n, na ginto. Pinagawa ko yan kasi may ipin si nanay ko na ginto, binigay sa akin. Tapos pinajacket ko dito sa dalawang ipin ko dito. Nung buntis ako kay Mel, kumakain ako ng ano ba yan, ng tubo. Sumama siguro pagluwa ko, hindi ko naramdaman. Nawala na yung ginto kong ipin dito. Dati may gintong ipin ako dito, 2. Sumama. Yun lang pa naman ang pamana sa akin ng nanay ko. Ginto niyang ipin.
nakakatawa. Natutuwa po talaga ako mga friend. For the first time, nanood ng aking live ang aking kamag-anak na si Teddy Martin, si Dr. Martin. Tuwan-tuwa po ako talaga. Ay nako, nakakatuwa po. Naku, maraming salamat dun sa nag-alaga sa akin kay Dr. Agarin yun. Mabait sa akin yun si Dr. Agarin. Mabait po yung doktor na yun. Ninalagaan po ako noon. Pagkakuwari, papalitan po yung catheter ko. Ayoko nung intern kasi masakit. Pag si Dr. Agarin ang naglagay sa akin, sabi ko, dagdagan ng gel yun. Dagdagan niya, tsaka dahan-dahan niya linalagay yung catheter ko. Pagka-intern, napakasakit po, Diyos ko, mamamatay ka sa sakit sa paglagay ng catheter. Napakahirap maglagyan ka ng catheter. Naku po, Diyos ko. Yung catheter ko pa naman ang tagal ako naka-catheter. Siguro mga 3 buwan siguro ako naka-catheter. Alam nyo, totoo po pala yung himala. Nag-umuwi kami sa San Miguel, piyesta ng Mahal na Birhen doon sa amin. November 15, tanda-tanda kang birthday ng apo ko, umuwi kami doon. Tapos nagsimba kami sa bisita. Lahat ng kasama ko nagsimba, mga kamag-anak ko, apo, anak, mga pinsan ko, halos isa lang yung dinadasal namin na gumaling na ako. Alam niyo po ba, tumigil yung pagtulo ng ihi ko, kaya ako, tuwan-tuwa po ko yung, kaya tinanggal na po yung catheter ko. Tuwan-tuwa po ako nung kalan. Malaking himala po yung nangyari sa buhay ko noon. Pinagdasal ako ng mga anak ko, ng mga apo ko, kamag-anak ko, na gumaling na ako. Kaya, huminto po yung pagtulo ng ihi ko. Huminto po talaga. Hindi na siya nagdire-diretso ng tulo. Minsan, maniwala kayo na may himala talaga. At saka pag nagdasal kayo ng sincere, didinggin kayo ng Panginoon. Basta bukal sa puso nyo. At saka yung nangyari sa buhay ko na yun, tuwan-tuwa po ako kalang. Kasi simula pa lang, sabi ng doktor, meron akong cancer. Pagpunta ko po doon, sabi niya, may cancer daw po ako. Ako lang mag-isa pa naman pumunta doon. Kinuha ko yung resulta ng biopsy. Sabi may cancer ako. Ganun. Pupunta daw ako sa sa Alabang. Doon daw ako magpapatingin doon ng chemo. Ang nakalagay pa doon session, 6 na session. Alam niyo po ba, nagagayak na yung mga anak ko kung kanino mang gagaling unang session. Kasi 25,000 daw isang session. Naghahati-hati na yung mga anak ko kung paano gagawin sa akin. Marunong ang Diyos. Bigla na lang tumulo yung ihi ko doon. Tapos sabi, bumalik daw ako sa hospital na Manila. Bumalik po kami doon. Tapos nakumpay po ako ng 14 days doon po sa hospital Manila. Nandun lang ako, nakaswero. Nakaswero lang ako. Tapos tinanggal na yung swero ko. Sabi ko, uwi na lang kami, babalik na lang kami kung kailan ako operahan uli. Tapos bumalik po ako, operahan ako uli. Isang buwan yung aking opera. Binuksan na naman uli yung tiyan ko. Pagbukas ng tiyan ko noon, alam niyo ba mga friend, napakasakit ng pagkaka-opera sa akin na yun. Nung pangalawang pag-opera ko, alam niyo ba, nagkakagulo na yung mga tao doon sa operating room kasi. Sa oras, hindi pa ako nagigising. Na-over na ako sa tulog, hindi ako nagigising. Nagkakagulo na sila kung ano gagawin nila sa akin. Nagkakagulo na sila. Tapos nagising ako yun. Sabi ko, bakit hindi ko maikilos yung aking mga paa at kamay. Kasi pa pala, meron pang anesthesia. Tapos pagbalik ko po doon sa kwarto namin, mga ilang araw kumain ako ubas, tapos kumain ako, paano nasabik po ako ba kumain? Sabi kasi ng doktor, pwede na kumain. Kumain ako ubas, kumain ng sopas, tinapay. Parang nabigla siguro po yung bituka ko.
Naku po, Diyos ko, maaari ba po ang sakit po ng tiyan ko para po mamamatay na ako. Parang ginaganon-ganon po yung aking tiyan. Diyos ko po, hirap na hirap po ako noon. Sabi ko, gusto ko nang mamatay, umiiyak po ako noon. Nakwento ko lang po sa inyo yung karanasan ko sa pag-opera sa akin. Napakasakit po talaga. Kaya mahirap po magkasakit. Mahirap magkasakit. Lalo pag nagkasakit ka, wala kang pera. Napakahirap po talaga. At saka kung talagang kukunin ka na ni Lord, kukunin ka na kahit na may pera kang pampagamot. Di po ba si Fernando po Jr. nga po, di ba ang daing pera, pero kinuha na siya ni Lord. Pag kukunin na tayo ni Lord, kahit na marami tayong pera, marami tayong pampagamot, wala pong magagawa yun. Basta ginusto niya ni Lord na kukunin na tayo. Kaya dapat lagi po tayong handa sa pagkuha sa atin ng Panginoon. Malaking pasalamat ko sa Panginoon. Pinigay niya pa po, dinagtungan pa po niya yung buhay ko. Dati, ang gusto ko lang, mga 40 lang ako. Sabi ko, hindi ko alam na ganun pala ang buhay. Sabi ko, mga 40 lang po ako. Malalaki na yung mga anak ko nung kaya na yung mga anak ko. Kunin nyo na ako, 40 ako. Tapos na, ay 50 po. Tapat sa akin ng 40, 50. Tapos lagi 60 naman ako. Sabi ko, pahabain niyo pa po yung Lord ang buhay ko para makita ko pa po yung mga apo ko. Ang mga apo ko sa tuhod ko, ano nangyari sa aking mga apo, kung ano naging buhay nila, para makita ko kung ano magiging buhay nila. Yan po, gusto ko pa po humaba buhay ko. Ay, kanina po, naglalive ako, umiyak ako, kasi naalala ko yung mga apo ko. Wala nag-aasikaso sa kanila. Awa ako. Kahit ako, ang payat-payat nila. Siyempre po, hindi naman sila natututukan ng anak ko. Nagtatrabaho yung anak ko, naghahanap ng papakain sa kanila. Kaya yan, humihiling ako sa anak ko, tulungan niya yung kapatid niya. Apat na anak niya nandun sa kanila, natuwatangkilik yung kapatid niya. Sana nabinig ako sa Panginoon. Bigyan ng lakas ng pangatawan yung anak ko si Ninyo. Kailangan pa siya ng mga pamangkin niya. Kailangan siya ng mga pamangkin niya yung gabay niya. Hindi, ewan ko. Ewan ko bakit ako masyadong iyakin. Ay, nadidiling niyo yung ugong na yan. Nililinis po nila yung bubong ng bubong ng bahay. Pagka po pag nandito po yung hagdan, nilinisin ko po yung alulod na yan. Kasi po na yung barado. So ako asama kay asawa ko para may taga-alalay sa akin ng hagdan. Mga friend, bye-bye na po. Ay, dito muna tayo. Nagkakasalog naman. Sige na po, bye-bye na po. Thank you po. Pag dumaan po sa ulo niyo po, pakisubscribe niyo po si Ateng Dolores Tupas. Thank you po. Bye-bye po. I love you all. God bless po tayong lahat. I love you all.